Ang mga mabubuting bagay na ginagawa ni Lord sa buhay natin, hindi yan pinuputol, no? Hindi yan itinatago. Hindi yan inalagay sa bulsa, hindi yan sinisekreto. Yan ay ipinapahayag. Kaya siya gumagawa ng mga miracle sa buhay natin, mga pagbabago sa family natin, sa buhay mo, because He want you, no? Gusto kanya na magamit ka para sa iba. Amen po ba? Ah, hindi lahat ng hindi lahat ng kapayapaan nagmumula sa material na bagay. I can see and I can feel the testimony of this couples dahil nasubaybayan ko po kung paano sila nagsimula dito sa Korea way back 2018 ata, Kainet. Anong year ka ba pumunta dito? 2015, sorry. 2015 nung ipinalalangin ko po sila na makapunta rito. At marami ang mga yan, ilan ba kayong pumunta dito noon? And napakabuti ng Panginoon, no? Dahil nakita ko kung paano siya ka-faithful at kung paano hinubog ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit nandito siya ngayon? That is my prayer. Ang prayer ko sa kanila, Lord, darating yung time, maglilingkod sila sa iyo, dalawa silang mag-asawa, everyday, sama silang pupunta sa church. Amen po ba? At ngayon, kasama na natin sila. Of course, noon pa man, ganun na yung prayer ko sa kanila. Magtrabaho sila from Monday to Saturday, then come to church every Sunday to serve. Pero of course, hindi lang doon kasi ang paglilingkod sa church. Ang paglilingkod, ano yan eh, dapat mas madami yung ginagawa natin sa labas kaysa sa ginagawa natin dito sa loob ng simbahan. Naniniwala ba kayo doon? Amen po ba? Kasi mas marami yung araw natin doon sa labas kaysa dito sa loob ng simbahan. And napakabuti ng Panginoon sa buhay ng mga kapatid nating ito, si Kainet saka si Winston. Kasi during the time, I think that is the first time that noong 2015, naka-attend sila ng reunion. If I'm not mistaken, no? First time. And you can see, wala nang ibang sasaya, no, na makasama mo at makita mo yung pamilya mo na nagkasama-sama. And that is the opportunity, nakapag-share po tayo ng prayers, nakapag-encourage tayo during that time. Napasama ako sa family nila during that time. So nakasama ako doon, nakita ko. Actually, nung umuwi kami, napakabuti ni Lord kasi pag-uwi pala lang namin, family. Then yung mga churches natin doon, ministry ng Panginoon doon, na-visit po natin, na-empower natin sila. And then nakipaglibing po tayo sa patay. And then umattend po tayo ng anong tawag nila doon, ng dibu. And then may mga reunion. Grabe yung pag-uwi namin na yon. So amazing si Lord, napakabuti niya. Pagdating namin dito, we are empowered. Physically tired, pero mas mangingibabaw yung ginagawa ng Panginoon during the time of our serving or during the time of our ministerial journey sa ating pong mga buhay. And thank God sa mga testimonies na yan. Na ngayon po, sabi nga nila, di ba, tanim lang ng tanim. Okay? Tanim lang tayo ng tanim. Hindi na mahalaga kung kailan mo aanihin yun. Ang pinakamahalaga at napaka-importanteng maintindihan natin, sa ating pagtatanim, darating yung time mag-aani ka. Amen po ba? Hindi mo man maranasan bilang nagtanim, ikaw mismo. Pero darating yung time mag-aani ka, mag-aani ang pamilya mo, mag-aani yung mga taong naniniwala sa iyo. Amen po ba? Pwede bang palapakan natin si Lord? Ayan. So, can you feel the works of the Holy Spirit? Nararanasan niyo po ba yung kilos ng banal na Espiritu sa inyo pong mga buhay? At this very moment of time. Ano po? Sabi ko sa kay Samunim kaninang umaga, kailangan nating i-culture yung church, no? Sa prayer. Kailangan nating i-culture yung church. Kailangan nating i-break yung mga traditions na kung saan nagiging stronghold na para bang pinapatahimik tayo ng mga traditions na to. Amen po ba? Pag nagpipray tayo, kailangan
with all our heart, no? Sabi ko sa kanya, kapag ang church prayerful, ang daming pwedeng magbago. Amen po ba? Kapag ang church, mahal ang prayer, may pagluhod, maraming mga miracles ang pwedeng magbago. Alam niyo po ba na in my almost 20 years, 18 years of serving sa pagpapastor. Kasama na po doon sa Pilipinas noong tumakbo ako, nagmalajaw na tayo. Kasama na yon. Dito ko sa Korea naranasan ang pagiging born again. Dito po ako na born again. Because of the people who are praying for me. Without their prayers, wala ako ngayon. Because I am weak. May mga kahinaan tayo. May mga pagbagsak tayo. Pag hindi natin inamin yan, hindi tayo makakalaya. Sabi ko, Lord, marami akong kahinaan, maraming mga ups and downs. And thank you dahil sa mga tao na patuloy na nagnanalangin sa akin in that ministerial journey na meron po ako. Sinasabi na lang nila, kamusta ka na? Alam mo ba, ang tagal kitang pinanalangin. Alam mo ba na sinusubaybayan ka namin? And really, totoo po, napakahalaga ng panalangin. Without the prayers, wala po si Pastor Chris dito ngayon. At ngayon sinasabi ko po sa inyo, ang prayer ay napakahalaga sa ating pong mga buhay. Because through prayers, the Holy Spirit works. Kasi isipin natin, sino yung mga tao na nag-pray sa atin? No? Balikan natin sila. Pasalamatan natin sila. And start also praying for someone. Ayan yung vision natin, yan yung ano natin ngayon, yan yung kinukulture natin, yan yung kumbaga nililimliman natin ngayon at pag yan pwede na, no? Parang isang manok, di ba? Pag nangitlog yan, ilang araw ba bago yan ay magpisa. Sabi na lang, may part ng pisa eh. Ano bang tawag doon? Hatch. English yan. No? So ilang araw yan, nililimliman yan ng manok, mainit dapat, tama? Tama ba? Pag malamig, hindi pwede, kailangan mainit. Amen po ba? Kailangan mainit. Di pwedeng lukewarm. Di rin pwede. Pag sobrang init, mamamatay din. Baka maging balot. Amen po ba? So kailangan ma-maintain natin yung ganong temperature. Alam niyo po ba spiritually? Ganon ang sinasabi ng Bible. Pag sobrang init mo, hindi pwede. Pag sobrang lamig mo, hindi pwede. Pag lukewarm ka, lalong hindi pwede. Amen po ba? So mamili ka. Saan ka lulugar? Ano sinasabi ng Panginoon sa atin? Maging consistent tayo sa ating pong pananampalataya. Mag-init po tayo sa Panginoon. Pag mainit, mainit lang. Wag naman yung sobrang init ah. Sabi ko nga, pag sobrang init, minsan naman di ba? Lukewarm. Di pwede. Amen po ba? Now, salamat sa Panginoon kasi ang ating pong series for today, for the whole month of September. Doong weather ay papalamig. Nararamdaman ba ninyo pag gabi malamig? Nakuha nyo ba? Medyo kumakagat na siya. Pero very very relaxing. Parang sa atin, di ba? Weather, minsan mainit tayo. Pero ngayon po talagang nararamdaman na natin yung haplos ng winter. Okay? So this month, we're going to talk about Holy Spirit. Sabihin nyo nga, Holy Spirit. And what about the Holy Spirit? We're talking about the Spirit moves in our life. Sabihin nga natin, Holy Spirit. Alam niyo po ba na noong 2 weeks ago, I visited a prayer conference dito po sa sa Guro. And I know, hindi ko man ito intentional na gustong pumunta. Pero I do believe that this conference was set up by the Lord. Wala akong planong pumunta dito, ha, kapatid. Alam niyo po, I was able to receive, no? And I was able to understand, and I was able to embrace the gift of the Holy Spirit in my life. Amen po ba? At yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung Holy Spirit na yan? Alam niyo po ba kapag walang banal na Espiritu sa ating mga buhay, we will not be able to connect to the Lord. Mahihirapan tayo. Tama po ba?
Mahihirapan ka. Without the work of the Holy Spirit, walang intervention ng banal na Espiritu, mahihirapan tayong i-connect ang ating mga buhay sa Diyos. Kaya ang ating pong series for today, for this whole month of February, ay pinamagatang Spirit Moves. So kung mapapansin ninyo, we are inviting the Holy Spirit to move into our life. Amen po ba? Hindi kasi pwedeng papasok lang siya ng bigla. You need to be open. You need to open your heart. Amen po ba? Kailangan ibukas mo ang buhay mo para sa Kanya. Amen po ba? Hindi pwedeng pasok lang siya nang walang pagpapaalam. So you need to open your life. You need to open your heart para sa Kanya. So today, ang title po ng ating sermon ay pinamagatang Filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Sabihin natin, be filled. Sabihin mo sa tabi mo, be filled. Ayan. Are you excited? Salamat po, Panginoon. We are excited. Lord, salamat dahil matagal ka na, Panginoon, na kumilos. Matagal ka nang kumikilos sa amin po mga buhay. In fact, Lord, during the Old Testament, naroon ka. Ang banal na Espiritu, nandoon siya. Ang Panginoong Jesucristo, nandoon siya, Panginoon. At salamat po dahil ipinakita mo, Panginoon, na totoo ang iyong mga salita. Namatay ang Panginoong Jesucristo. Lord, salamat na buhay siya. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu, o Diyos, na gumabay sa Kanya. At sa aming pong pagtanggap, sa aming Diyos na buhay, walang ibang aming Panginoong Jesucristo, Lord, tinanggap din namin ang banal na Espiritu sa aming pong mga buhay. Father God, huwag mong hayaan, Panginoon, na sa mga oras na ito, hindi namin matanggap ang mensahe mo. Huwag mong hayaan, Panginoon, na hindi kami mapalakas. Huwag mong hayaan, Panginoon, na pag aming mga puso, O Diyos, hindi lumambot, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ng mga salita mo ay pumasok sa aming mga puso. At ito po, Panginoon, ay mag-manifest sa aming po mga gawa. Salamat po, dakilang Diyos. Pangalan mo, Jesus. Amen. Ang text po natin for today matatagpuan sa Joel chapter 2. Chapter 28 to 29. Joel chapter 2 verses 28 to 29. Ganito ang sinasabi ng kanyang mga salita. And afterward, sabihin natin afterward, I will pour out my spirit on all people. Amen. Naramdaman nyo ba? Palapakan natin si Lord. Ang sabi doon, your sons and your daughters will prophesy. Ang sabi doon, your old men will dream dreams. Your young men, eto na yung mga anak natin, yung mga susunod na henerasyon. Ang sabi doon, will see visions. Sino dito ang may vision? O sino dito ang may mata? Amen po ba? Kapag wala tayong mga mata, mapapahamak tayo. Tama po ba? Walang direksyon. Pero alam niyo po ba yung sinasabing vision dito, it's not about physical vision, but it's spiritual vision that was given to our forefathers na ngayon po ay pinapasa from generation to generations. Amen po ba? At ang sabi doon, even on my servants, kahit na yung mga alila, mga servants, during that time po kasi may mga katulong na. May mga trabahador na. Amen po ba? At ang sabi doon, both men and women, hindi lang para sa mga lalaki. Amen po ba? Hindi lang para sa mga babae. Ito ay para sa lahat. At ang sabi doon, I will pour out my spirit in those days. Handa na ba kayo? Itong book of Joel is a prophetic book. Kapag sinabing prophetic, ito ay patungkol sa mga hindi pa nangyayari. Amen po ba? Sinasabi pa lang at mangyayari pa lang. At nakakategorize ito sa minor, tinatawag na, sino dito yun, di ba? Minor prophets, di ba? Major prophets. Ang Joel ay nakakategorize bilang isang minor prophets in the Hebrew Bible, doon po sa Christian, in the Old and the New Testament. At mostly, dito sa librong ito ay mga poetry. Amen po ba? Are you listening? Ayan, ito ay nagtumutukoy sa mga patungkol sa mga devastations,
caused by Lacoste, di ba? Yung mga maraming mga nasira, no? Nagdala ang Panginoon ng mga anong tawag nila doon sa Tagalog? Nakalimutan ko yung word. Mga sakuna. Lalim, no? Yun, mga sakuna. Ayan, na kung saan ay isang metaphor for the coming divine judgment. At ito yung tinatawag nilang Day of the Lord. Amen po ba? And ito ay isang poetry o isang prophecy na kung saan tumatawag at nagsasabi sa mga tao, no, ipinapaliwanag sa mga tao na kailangan nilang magkaroon ng paghingi ng tawad. It talks about repentance of their sins and restoration. So ito naman po ay tumutukoy sa mga tao during the time of Judah. Pero naniniwala ko hindi lang para sa kanila ito, no? Ito ay para sa ating lahat. Amen po ba? Ito ay tumutukoy sa ating lahat na kailangan nating humingi ng tawad. Amen po ba? Kailangan nating magbalik loob sa Panginoon. Sino dito ang walang kasalanan? Tingin natin sa sarili natin, wala akong kasalanan nila yun, pastor eh. Ba't ako'y dadamay? Amen po ba? May sumpa nga eh. Dumaloy yung sumpa eh. Marami pa ring mga debate patungkol dito. Pero naniniwala ako na tayo po'y pinatawad niya. Pero yung sins na yon, alam ko po, no? May mga kasalanan noon na dahil walang paghingi ng tawad ng mga tao during that time, dumaloy sa kanila pong mga susunod na henerasyon. Pero naniniwala po ako dito na kapag sa generation mo, pinutol mo yon, humingi ka ng tawad, lumapit ka sa Panginoon, hindi na yun dadaloy. Naniniwala ba kayo doon? Yung kahirapan na yan, na meron ka, pag yan, ibinangon mo, ibinigay mo sa Panginoon, itong mag-asawa, kami naman, no, kahit isang tuka kami during that time. Pero naniniwala ako na itong kahirapan na ito hindi na maaani o mararanasan ng mga susunod na henerasyon na manggagaling sa akin. Why? Because I do believe that curse can be cut, not by my might, but by the faith of God, but by the Holy Spirit of the Lord na nasa atin po mga buhay. Gusto ba ninyo maging mahirap ang inyong mga anak? Na maranasan nila yung mga kahirapan na ginawa na nangyari sa buhay natin during that time? Ayaw natin. Pero niyo po ba binigyan tayo ng authority ng Panginoon para putulin ang lahat ng mga sumpang yan? Na marami sa atin hindi natin alam. At patuloy na binubulag tayo ng kaaway upang hindi natin malaman. At para sa bago tayo mamatay, mahirap pa rin tayo. Hindi natin kailangang sisihin ang ating mga magulang dahil sa kahirapan ng ating mga buhay. Hindi natin kasalanan ang kahirapan na yan. Pero kasalanan na natin kung hindi natin inalam, no, yung mga pangako ng Panginoon na siyang mag-aangat po sa atin sa pisikal na kahirapan. Amen po ba? Sige pa, palapakan natin si Lord. And in this day, ang sabi nga dito, no, itong Joel na ito ay tumutukoy po sa mga propesiya na nangyari during that time, ay mangyayari at nangyari na nga, no? At sabi doon sa ating text, sa 28 to 29, the Lord will pour out His Spirit in the future on all people, sa lahat ng mga tao. Sabihin nga natin, sa lahat ng mga tao. The works of the Holy Spirit, maniwala po kayo, napakahalaga. The works of the Holy Spirit is very important in our life, in the life of every believers. Pag sinabing Holy Spirit sa buhay ng mga non-believers, imposible eh. Pero we cannot judge. Kasi si Lord, He is in the authority. Kaya niyang kumilos kahit hindi mo gumawa, kahit hindi ka kumilos. So kaya niyang baguhin. Pero I'm talking about the works of the Holy Spirit among the believers. Sino yung mga believers na yon? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Tayo yon, tayo yon, tayo yon, tayo yon. Amen po ba? Tayo yon. Tayo yung kumikita, tayo yon, yung sinasabi dito. And naniniwala po ako na yung kilos ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay ay napakahalaga. Meron itong koneksyon sa pang-araw-araw nating pagkilala sa Diyos. Meron itong koneksyon sa pang-araw-araw nating paglakad bilang mga anak niya. Amen po ba? Without relying on, without believing in the Spirit of God, alam niyo po ba na ito po ay magiging open door? Makinig kayo mabuti, magiging open door ito for the enemy. Sino yung enemy natin? Una, yung sarili mo.
Pangalawa, si Satan at ang kanyang mga alipores. Amen po ba? And kapag nangyari yon, kukunin niya yung upuan. Yung upuan na dapat upuan ng banal na espiritu na yan, kukunin niya. Siya ang mauupo at siya ang maghahari sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Naiintindihan niyo po ba? Kaya nga napakahalaga na maintindihan natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng intimate relationship with the Holy Spirit. God's promise through Joel, okay, points to a great outpouring of His Spirit. Ito po ay nangyari in the book of Acts. At kung mapapansin niyo po in the book of Acts chapter 2, ay napangyari po yan at nangyayari po yan. Naniniwala po ako, mamaya makikita natin yan. Nangyayari po yan sa panahon natin ngayon. Ito ay isang propesiya na naganap sa New Testament at nangyayari din sa ating kapanahunan at mangyayari pa sa mga susunod na araw o henerasyon. The Holy Spirit is not given for us. Kung meron tayong banal na espiritu sa buhay natin, hindi yan ipinagyayabang. Amen po ba? Hindi rin yan pang display. Tama po ba? Hindi yan pang display. I have the Holy Spirit, see my face. Hindi ganon. Amen po ba? Hindi yan pang display. At naniniwala tayo that the Holy Spirit that was given to us is for empowerment for us to do the mission. Naniniwala ba kayo doon? Sabihin nga natin, mission. And also, it was given to us for us to become victorious in our spiritual warfare. Araw-araw kasi nakikipaglaban tayo sa mga spiritual na bagay. Naniniwala ba kayo doon? Paglabas pa lang ninyo ng church dito, mamaya, mararanasan na ninyo yung mga spiritual battles. Pag hindi kayo naging sensitive, ang tingin natin sa mga battles na yon ay normal lang. Kaya, hindi natin pinapansin. Pero kapag naging sensitive tayo ng mga battles pala na yon, ay kilos ng kaaway, magiging aware ka. Why? Kasi pag hindi ka naging aware, pwedeng nandito ka ngayon, pero paglabas mo, kakampi ka pala nila. Amen po ba? So kailangan meron tayong distinction. Alam natin yung sensitive tayo sa kilos ng mga kaaway. Remember, pagdating natin sa bahay, pagdating natin sa ating mga trabaho, marami dyan. Marami dyan. Unang-una, kung sino yung malapit sa'yo, kung sino yung mga nasa katabi mo, kung sino yung laging kasama mo, sila ang minsan ginagamit ng kaaway para tayo ay tumba. Hindi kanya makuha dahil prayerful ka. Ang gagamitin niya, yung mga taong nasa paligid mo. Amen ba? Kapag hindi tayo naging sensitive, babagsak tayo. Papatulan natin sila. Amen po ba? Papatulan mo yan. Doon ka titirahin ng kaaway kung ano yung kahinaan mo deep inside. Amen. Amen po ba? So, nowadays, I do believe that this church, sabi mo nga, our church, ikaw yon. Dalawang klase ang church. Yung church na family of the believers at saka yung church building. Pero kapag wala na tayo dito, wala na yung church. Tama ba? Ang natira na lang ay yung building. Okay po ba? Nagkakaintindihan tayo doon. Itong church na kinabibilangan mo ngayon must desire to be filled. Okay? Not partially, but completely with the Holy Spirit. Kailangan nating maselyuhan ng banal na espiritu. Kailangan nating mapuspos ng banal na espiritu. Amen po ba? Kasi pag walang Holy Spirit, magiging normal lang yung nangyayari sa mga buhay natin. And the Lord is not expecting us to go through this way. Normal lang? Hindi. Amen po ba? Ang ina-expect ni Lord sa atin, nag-grow tayo. Nagpa-prophesy tayo. Kapag sinabing prophecy, no, okay, tuturo ko next time yan para hindi tayo maguluhan. Ang ina-expect ng Panginoon is that nagiging testimony po tayo of how the Lord is so amazing in our life. At kapag hindi natin ilalaw yung Holy Spirit na kumilos sa buhay natin, hindi tayo naniniwala sa ginagawa niya sa buhay natin, how can we say the Lord is amazing? Papaano siya magmi-miracle sa ating mga buhay? Amen po ba?
So we must be filled completely by the Holy Spirit. Sabihin natin, Holy Spirit, I love you. Alam niyo po ba, ang pinakamalambing sa lahat ay hindi yung asawa mo. Pag naglambing ang asawa natin, saglit lang yan, pero ang banal na Espiritu. Pag nilambing mo yan at binalikan ka yan, you will amaze. You will be amazed. Amen po ba? Makikita nyo, mapapaiyak kayo. Ayaw na ninyong umalis sa presensya niya. At ang gusto mo ay mag-pray na lang ng mag-pray. Magbasa ng Bible. Pwede ko sinasabing huwag kayong magtrabaho ha. Amen po ba? Yan ay bigay ng Panginoon for us to be a blessing. But ang point ni Pastor dito is that once you receive the Holy Spirit and you allow Him to minister to you and be filled fully, completely, not partially, you will experience the extravagant embrace or embracing of the Holy Spirit. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Kailangan natin yan. Kailangan ng church. Now, Pastor, ano po ba yung benefits? Ano po ba yung mararanasan natin? Dami ko nang sinabi, pero I would like to be very specific in 3 things. 3 bagay po. Unang-una, if you are filled with the Holy Spirit, and when you are filled with the Holy Spirit, unang bagay na mararanasan mo, you will have the boldness in God's mission. Very specific. Itong tinuturo ko po sa inyo ay experience, naranasan ko. Ilang beses akong nag-desire pumunta ng ibang bansa. I mean, nandito ako sa Korea, may mga invitations para doon na lang mag-settle. Ang gaganda ng mga sinasabi nila eh. Pastor, eto, yan, yun. Daming choices. Amen po ba? Yung mga iba kasi dito, di ba, ang experience naman, ang gaganda na, tapos pumunta dito. Pero alam ko po, maganda naman ang Korea eh, di ba? A land filled with milk and honey. Tama ba? Kimchi land. Nakakaputi. Tama ba? Nakakaputi ng kidney, nakakalinis ng kidney. Sabi nila. Amen po ba? Now, pero ang dami pong mga temptation, hindi ko sinabing temptations, but pwede rin siguro kasi magandang bagay naman yun eh, di ba? Pero sabi ko, Lord, pag wala ka doon, wag na lang. Maganda nga doon, pero pag wala yung clarity, hindi klaro, wag mong gagawin. Remember, pag walang clarity, wag nating gagawin. Ang sabi ko, Lord, hindi malinaw eh. Kasi yung urgency nasa Korea pa rin. Kaya nga, ngayon nandito pa rin ako sa Korea. Ang urgency nasa Korea pa rin. Mararamdaman mo yan eh. And sabi ko, Lord, I allow you to intervene. Not me, but you. Alam niyo po, salamat sa Panginoon. Kasi isa sa mga manifestation in my life na ibinabahagi ko sa inyo ngayon is that once you are filled fully with the Holy Spirit, you will experience yung boldness in the mission of God. Sabihin nga natin, mission of the Lord. Kapag sinabing mission, eto na yun. Babalik tayo sa Great Commission. Tama po ba? Ang pagpapahayag ng kanyang mga salita, ang pag-abot ng mga tao, ng mga kaluluwa na kung saan nangangailangan ng kaligtasan. Amen po ba? Boldness in God's mission. Tignan natin sa Acts. Ang sabi doon, but you will receive, ano yung na-receive nila? Himayin natin. Makinig po kayo. Sabi doon, you will receive the what? The power. Kailan? When the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. So kapag na-receive natin yung Holy Spirit, yung power na yan, Holy Spirit Himself. Ang sabi doon, you will be my witnesses. Ibig sabihin, God is expecting us to do something. Kailangan magkaroon ng multiplication. Kailangan may paglago. Amen po ba? Hindi na-expect ni Lord na ang church lumago sa pamamagitan ng praise and worship. Hindi, walang lumalago, walang nagmumultiply sa praise and worship. Wala. Maniniwala po ako na kapag ang mga tumatayo dito sa harap, nagkaroon ng mga disciples, yun, may multiplication, lumalago ang church. Dumadami tayo. Amen po ba? Pero kapag sa 11 years,
Ang focus natin ay maging maayos lang ang ating media, maging maayos lang ang ating mga sound system. Perfect, gagaling kumanta, pero kapag walang discipleship, walang pag-abot, walang prayer, dead church. Amen po ba? Walang nananalangin, patay ang simbahan. Amen po ba? Ang mangyayari doon, magiging organization lang tayo. Pero kapag ang church prayerful, grabe, makikita mo. Kapag ang church may vision ng pag-abot, pag ang church may misyon, inaabot natin ang mga kaluluwa, nagpa-plant tayo ng mga simbahan, nang sa ganun marami ang makakilala sa Panginoon, nagdi-disciple tayo, then you can see, the Lord is so amazing. Imumultiply niya kung anong, alam niyo po ba na tatlong pastor ang nagsabi? Sabi niya, Pastor, within this year, madodoble yung church ninyo. Hallelujah. That is the declaration of the pastor. Pero pag wala tayong ginagawa, paano mag-multiply? Tama mo ba? Nakikita ng ibang pastor, nakikita ng ibang leader, nakikita ng ibang church yung potential na pwede tayong magdoble or maging triple bago matapos ang taon. Pero kapag wala tayong ginagawa, walang pananalangin, walang pagpapasting, walang pagdidisciple, walang pag-abot, mapangyayari ba ang mga visions na yon? Wala. Amen po ba? You have to catch the vision. Kailangan makita mo ano ba yung vision ng Panginoon na ibinigay na sa atin this year. At paano mangyayari yon? Ano yung contribution natin? Are you praying for the church? Are you praying for someone na kung saan ibibigay sa iyo ng Panginoon para mabahagian mo ng salita ng Panginoon? Huwag kang lumayo. Sa family mo, mga anak mo, asawa mo, tatay mo. Minsan kasi nakafocus lang tayo sa asawa natin, mga anak natin. Walang masama doon. Of course, they are the first ministry na binigay sa atin ng Panginoon. Pero huwag tayong maging stagnant sa kanila. Amen po ba? Huwag tayong maging stagnant sa kanila. Because, of course, alalahanin natin, i-expect din ni Lord na tayo po ay humayo. Ang sabi doon, ituloy natin, sabi doon, Jerusalem, Judea, Samaria, ano yung huli? And to the ends of the earth. So God is expecting us to go out from our comfort zone, and there, many people's souls are waiting. Amen po ba? Naghihintay ang Panginoon. And salamat po dahil, Lord, hindi naman sa nagyayabang. Salamat, ginagamit mo pong church na ito. Binigyan niyo kami ng ganitong mission. Nakakapagtayo po ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong mga prayers, no? And the sacrifices. Nakakapagtayo po tayo, no, ng mga simbahan na nakikita po natin na marami po ang lumalapit sa Panginoon. Amen po ba? Nowadays, many Christians are afraid in sharing the gospel, mga kapatid, on being part of the mission. Takot maging parte ng misyon, takot na maglingkod para magbahagi ng salita ng Panginoon, takot, napakarami nating katatakutan. Kaya hindi natin nagagawa ang pinakamisyon ng Diyos dito po sa mundong ito. If we do not able to fulfill the God's missions in this world, in our life, hindi magiging successful, mga kapatid, ang magiging fulfilling, hindi magiging fulfilling ang buhay natin sa mundong ito. Hindi pwedeng successful ako, pastor, kasi dami kong natapos ng mga hindi yun eh. Masasabi natin na fulfilling ang buhay natin bago tayo kunin ng Panginoon if we obey Him. Ang sabi niya, you go and make disciples. That is the fulfilling thing na kung saan kapag nagawa natin, masasabi ni Lord, halika anak, faithful, good, faithful, good, and faithful servant. Palpakan natin ang ating pong mga kapatid na walang sawang naglilingkod, no? At nagdadala, nagbabahagi ng kanyang mga salita para sa mga hindi pa naniniwala sa Panginoon. I would like to say, no, the Spirit-filled life removes fear. No, sa mga nararanasan ngayong takot, nahihiya kayo, alam niyo po, that's not the Spirit of the Lord. Sino dito yung na-try nang mag-share ng gospel sa mga ka-workmate?
workmates ninyo. Amen. Wala pa? Sige, taas natin. Huwag kayong mahiya. Meron na ba ditong nakapag-share ng gospel sa mga katrabaho? Ayan, praise the Lord. Ang dami nating, ang tagal na nating nagsisimba, ang tagal na natin sa Korea. I-challenge natin yung actually ganito, i-challenge natin yung Holy Spirit. Because, Pastor Chris, I don't have any authority. No? I'm just a preacher and preaching the truth. Pero alam niyo po, ang makakapag-enable sa atin para magawa yan, the Holy Spirit. Kailan yung huling araw na nag-share ka ng gospel? Baka mas marami pa yung yung time na nag-share ka ng meme sa Facebook kaysa yung pag-share ng gospel. Amen po ba? Ang sarap mga kapatid kapag inalaw natin yung Holy Spirit na gamitin niya tayo sa pag-share ng gospel, mas lalo kang lalago, mas lalo mong mamahalin ng Panginoon. At matatanggal yung takot. Amen po ba? Sabihin natin, sabay-sabay nga natin basahin ito. Ready, go. The Spirit-filled life removes fear and gives boldness to proclaim Christ even in this very hostile generations. Alam niyo po, yung generations natin ngayon, mas lalo nang nagiging mahirap abutin. Tama ba? Minsan pa nga ang connotation ng mga tao, pag church, church, pera-pera lang yan. Di ba? Church, naku, paglabas nga ng church, nakikita mo doon, nagmumura. Totoo naman. Kaya, mag-ingat tayo. Kasi ang mga tao ngayon, ang tinitignan nila ay kung paano ka magmahal. Kaya minsan, hindi tayo makapag-reach out sa ating mga pamilya kasi tayo mismo ay nakikita niya, paano ko, walang magandang testimony. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po, dumating yung time na nagsisi ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, may pagkukulang ako sa family ko. Kasi kapag nag-uusap-usap po kami, sa family kasi namin, kasi parang si Sister Len, pag nag-usap-usap kami, parang minsan biruan, minsan ako yung panganay, so lagi akong parang tingin nila ako yung nagagalit ako lagi. Ganun sa family namin eh. Pero alam niyo po, ni-rebuke ako ng Panginoon, sabi ni Lord sa mga devotions, sa mga message, sa mga pastor, paano mo sila mawiwin? Pag kinausap mo sila, lagi kang galit. Ikaw mo naman kasi hindi magagalit pag tumawag sa'yo, pera lagi ang puro problema, di ba? Sabi ng Panginoon, kaya ka nga nandyan para magpalakas sa kanila. Kaya ka nga nandyan para maging patient ka, para makita nila that may pag-asa pa. Alam niyo po, na-rebuke ako. Gusto nating i-win yung family natin? Let's start within us. Huwag mong sisihin yung kapatid mo. Huwag mong sisihin yung ibang tao kung bakit ganun sila. Tingnan natin yung sarili natin kung paano tayo mag-react. Kung paano tayo mag-response. Tama po ba? Wala tayong kakayahan baguhin ang kaisipan ng isang tao. Pwede natin pagsabihan. Hindi natin sila pwedeng ipuwersa na magbago. Ano yung pinakamakapangyarihang sandata para magbago yung mga tao na sa paligid natin? Is the Christ-likeness character. Amen po ba? Christ, sabi nga natin, Christ-likeness. Na napakahirap i-apply. Tama po ba? Pero salamat sa Panginoon kasi po ngayon tinuturuan niya tayo. Tinuturuan niya tayo, may pag-asa pa. Tama po ba? You allow the Holy Spirit to come in para i-purify ka niya. Tanggalin niya yung sunugin niya. Kasi nga, ang prayer ko po lagi, Lord, consume me. Consume this church with your fire. Sunugin mo lahat, Panginoon, ng mga kaluluwa dito na may mga espiritu na hindi galing sa'yo. Pride, napakadami. Amen po ba? Ipag-pray natin, natanggalin ng Panginoon yung mga uncleanliness sa ating pong mga spirito. Hindi kasi pwedeng maglingkod tayo sa Panginoon na may mga spirito na kagaya po ng mga yan. Amen po ba? Amen. So, let us continue to ask the Lord to fill us with His presence. At naniniwala po tayo na kapag nariyan ang banal na spirito, tatanggalin niya yung mga takot na yan upang patuloy tayo maging bold, maging strong, maging confidence, no? Maging confident na ibahagi ang kanyang mga salita. Tingnan natin sa Acts chapter 4. Ang sabi doon,
Tignan natin doon, verse 17 to 20. But to stop this thing from spreading any farther among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in the same. Ano yung dito? Basahin muna natin. Sabi doon, then they called them in gain and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Sabi niya, sige, alam niyo po ba yung kwento dito? Ito yung time na kung saan ay si Jesus ay very bold siya sa pag-preach yung mga disciples ay very bold sa pag-preach ng gospel, no? And dahil doon ay hinuli sila at ikinulong. Isang gabi lang naman ata at sa kadalawang araw. Pero noong pinagsalita sila, sige, ipaliwanag nyo kung bakit nyo ginagawa ito. Wala silang nakitang mali sa ginagawa nila. At kitang-kita ng mga tao yung mga miracles na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Kasi yun ang pangako sa kanila ng Panginoon. Kung hahayo kayo, ano mangyayari? At ibabahagi nyo yung salita ko, maraming maniniwala, pero syempre marami pa rin hindi. May mga sakit, magsasalita kayo, pagagalingin nyo sila. May mga mga taong na demon possessed, ika-cast out nyo sila. Nangyari. Amen po ba? Lahat ng mga miracles na yun nangyari. Kaya nga po marami mga Pariseo, mga Saduseo, mga teachers of the law na magagaling sa salita ng Panginoon, hindi nila maintindihan, no? Kaya nga, ito yung naging dahilan. When they preached the gospel, ito yung naging dahilan para sila ay hulihin, para sila ay usigin. Anong nangyari? Ikinulong po sila. Sabi doon, sige, paliwanag niyo kung bakit. At ipinaliwanag nga nila at wala po silang nakitang pagkakamali. Sa madaling salita, pinakawalan sila. Pero yun po, ito yung sabi, sige, pakakawalan namin kayo. Di ba? Pakakawalan namin kayo. Pero sabi doon, we must warn them not to speak no longer to anyone in this name. Ano ba yung pangalan na yon? Bakit ayaw nilang magsalita patungkol sa pangalan na yon? Alam niyo po kayong pangalan na yon? The name of the Lord Jesus Christ. Wag niyo nang sasabihin, pakakawalan namin kayo, pero don't ever preach this name anymore. Tignan natin kung anong response nila. Okay, tuloy natin. Ang sabi doon sa 19. But Peter and John replied, ang sabi doon, which is right in God's eyes. Sabi niya, to listen to you or to Him? You be the judge. Sabi niya doon. As for us, sa amin, we cannot help speaking about what we have seen and heard. No. Amen po ba? Pwede bang sabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat po sa testimony ito. Amen po ba? Sino dito ang nakakaalam ng katotohanan? That Jesus is alive. That Jesus is Savior. That Jesus is the only way, the Son, to the Father. Pwede ba kapag alam natin, i-preach natin, it doesn't matter kung anong isasabihin ng ibang tao. Yan po ang problema minsan sa atin. Alam natin yung katotohanan pero takot tayo. Kasi nga ba naman, uhuliin ka eh. Pahihirapan ka eh, pipersecute ka eh. Sa panahon natin ngayon, yung modern persecution, tatawan-tawanan ka, yan na naman yung daladalang Bible. Diba? Nalala ko yan, pumuwi ako na, yung mga kainuman ko noon. Oh, wala yan, kasama ka lang namin dati nag-iinom. Diba? Nakita niyo yung persecution. It doesn't matter. Di ba, Ale, mas magaan ngayon yung persecution kumpara dati. Tama ba? Kumpara dati, pupugutan ka talaga ng ulo. Hagupitin ka talaga. Ngayon, ganun lang eh. Okay lang, pero tatandaan nyo po, hindi sa lahat ng panahon ganyan. Darating yung time, babalik tayo sa kung anong naranasan ng mga sinaunang mga fathers of faith natin. Amen po ba? And I do believe we are now in the last days. Amen po ba? Anong ibig sabihin? Darating yung time. Ngayon pa nga, dami ng persecutions eh. Amen po ba? Pero salamat sa Panginoon, pinapalakas niya tayo. Amen. Acts chapter 4, verse 29. Ang sabi diyan, now, Lord, consider your threats and enable your servants to speak your word with great and boldness. Grabe ano? Lord, ang gandang prayer ito. Panginoon, wala akong magagawa.
Pero pwede ba, Panginoon, hayaan mo ang iyong lingkod sa pamamagitan po ng banal na Espiritu mo, maibahagi ko ang iyong mga salita. Amen. Amen. Are you ready to be part of God's mission? Are you ready to preach the gospel? Na kahit may persecution, na sobrang hirap, at in fact, napaka-komportable pa natin ngayon. Diba? Magandang trabaho natin. Kumikita tayo. Nakakapag-invest tayo. Blines tayo ng Panginoon. Pero the question is this: paano natin ibinabalik sa Panginoon yung mga kabutihan na ginagawa niya sa buhay natin? Alam niyo po, hindi naman kailangan ni Lord yung mga material na bagay natin. Alam niyo po ang kailangan ng Panginoon? Yung gustong-gusto niyang ibigay mo sa Kanya. Yung puso mo. Amen. Yung puso mo, nabuksan mo, papasukin mo ang Kanyang banal na Espiritu at hayaan siya na magministeryo sa iyo nang sa ganoon maging kagamit-gamit ka sa misyon ng Diyos dito sa mundong ito. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Pangalawa, once the Holy Spirit fill you. Pangalawa, you will have the authority over spiritual forces of evil. We mentioned a while ago about the evil spirit, no? Spiritual forces. Hindi lang kasi ang alam kasi natin ang mga spiritual forces ay yung mga alam niyo, totoo, in the Bible, marami po ang mga nasapian ng demonyo. Tama ba? Mga na-possess. Totoo 'yan. Dahil ang mga kampo ni Satanas na itinapon mula sa langit ay naniniwala ako na dito sila tinapon. Lugar nila ito. In fact, tayo ang lugar natin, hindi naman dito. Transient lang natin ito. Kumbaga, pansamantala lang tayo dito. Pero ito yung lugar na kung saan naging tahanan ng mga spirito na kung saan itinapon ng Panginoon during the time na sila po ay nagkaroon ng ganong kaisipan, no? Na sila ay humiwalay o hiniwalay ng Diyos. So, yung authority na ito matatanggap natin over spiritual forces of evil in this world. In Luke chapter 10, verses 18 to 19, tingnan natin. Ang sabi dito, I saw Satan fall like lightning from heaven. Ang sabi doon, I have given you what? Ang sabi doon, ulitin natin, I have given you authority to trample on snakes. Pag sinabing snakes, mga it symbolize Satan, no? It symbolize Satan and ang kanyang mga kasama, and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Ang sabi ng Panginoon, walang makakapanakit sa inyo. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Walang makakapanakit sa atin. Ano po yung context nito? The context of this chapter is about Jesus sends the 72 people, mga disciples. Naniniwala ko mga disciples sila, no? Kasi sila ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo during that time. At ang sabi niya, okay, humayo kayo by twos. 'Di ba? By twos. Naalala yung kwento? At sa paghayo ninyo, huwag kayong magdadala. Okay, magdadala, walang yung kung ano yung suot ninyo, yun lang. Walang pagkain. Okay, magdadala kayo, mabubulok yan. Di ba? Huwag kayo magdadala. Okay? Saan sila pupunta? Magmi-mission, mag-share ng gospel. I-share ninyo kung ano yung mga miracles, i-share ninyo kung ano yung ginawa ko. Amen po ba? So yun yung background ng text nito. They told not to bring anything. And they are told to cast out demons, heal the sick, greet the people with peace. Alam niyo po, the Holy Spirit gives these people an authority to stand against demons, yung mga witchcraft, no? Yung mga oppressions ng ibang tao, yung fear that his world, yung fear na kung saan ay pwedeng magdala sa kanila at huwag na lang gawin yung mga pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Alam niyo po, in Ephesians chapter 6, verse 12, ganito yung sinabi niya, reminds us, no? Sabi doon,
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers. Nakita niyo po? The rulers. So kapag nag-struggle ka sa katabi mo, sabi mo, sa sarili mo, hindi ikaw, kundi yung spirito na nasa iyo, yung spirito ng pride. Amen po ba? Spirito ng negativities. Ano pa? Yung spirito ng pagmamura. Spirito ng mga bisyo. Di ba? Spirito ng mga napakaraming mga spirito. Tignan mo yung katabi mo kung anong spirito meron siya. Ang sabi doon, against the rulers, against the authorities, di ba? Against the powers of this darkness, this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So totoo. Totoo na may mga halimaw. Tama? Totoo na may mga sasamang spirito na aali-aligid po sa atin. Pero alam niyo po ba, ng pinakadelikadong spirito na kahit anong sitwasyon at panahon pwede tayong sirain, ay yung spirito na nasa ating mga puso. Kasi anytime pag na-trigger yan, pwede kang bumagsak. Kaya napakailaga, Lord, consume me araw-araw, Lord. Sa ating po mga panalangin, Panginoon, sunugin mo ang lahat ng mga spirito na yan na nasa akin. Nang sa ganon, malaya kang makakilos sa ating buhay. Pwede po ba ganun ang prayer natin every day? I-allow natin si Lord na linisin niya tayo. Amen po ba? At naniniwala po ako na kapag ganun yung naging character po natin, the Lord will going to manifest in our life. I would like to say, when the church is filled with the Spirit of the Lord, naniniwala po ako yung mga chains na yan will be broken. Yung mga tanikala ng kahirapan, tanikala ng mga hindi mapagpatawad, tanikala na kung saan yung sarili mo lang yung iniisip mo. Amen po ba? Alam niyo po, kapag sinabi nating paglago, you're not talking about others na. Hindi ka tumitingin sa iba. Gusto mo lumago, wag kang titingin sa iba. Matitisod ka. You want to grow, you look to Jesus. Yun yung na-realize ko eh. Minsan kasi tayo, ang ibinabato natin kung ano yung mabuting ginawa natin. In fact, sa biyaya lang talaga ng Panginoon yun eh. Pero hindi ka naman talaga ganon. Amen po ba? Hindi naman talaga tayo ganon. Pero sa biyaya ng Panginoon, nagiging ganon tayo. So wala tayong pwedeng ipagmalaki. Nakikita niyo po yung biyaya ng Panginoon? Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Kaya nga po tinuturo natin that if tayo, the church, will be filled with the Spirit, yung mga ganong klaseng mga chains, di ba? Yung mga ganong klaseng spirito, no? Yung mga na kung saan nagpapabagsak sa atin ay magiging malaya at yung gawa ng kaaway sa ating po mga buhay upang tayo'y bumagsak ay hindi makapangyari. Hindi siya magtatagumpay. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi doon, Satan's power is defeated. Matagal na pong talunan ng kaaway. Naniniwala po ba kayo doon? Matagal na siyang talunan. Ang ginagawa niya ngayon ay nagyayaya ng makakasama niya. Humihila ng makakasama niya pagdating ng panahon. Kapag siya po ay itatali na. Double time siya. Kasi nga, we're on the last days. Naniniwala ako malapit na dumating ang Panginoon. Amen po ba? Hindi natin alam kung kailan, pero naniniwala ako. Lapit na. Amen po ba? Are you ready? Amen. Talunan na ang kaaway. Sabi mo sa katabi mo, talunan na ang kaaway. Kung may mga panggugulo ang ibang tao sa buhay natin, huwag nating atakihin ang mga taong ito. Isipin natin, worth it ba na patulan ko sila? Mas magandang iluhod po natin sila sa panalangin. Because it is not about them. It is about that. It is about the Spirit, no, that is in them that makes them that kind of character. Huwag natin ko-condemn. Kaya sabi ko sa kanina sa mga sabi ko pag may kinakamusta ko, be patient. 'Di ba? Be patient. May mga nire-reach out tayo, let's be patient. Ganyan ka naman dati. Hanggang ngayon nagiging patient si Lord sa atin.
Dami natin pagkakamali kung talagang hindi lang graceful si Lord. Magagalitin siya. Tinamaan na tayo ng kidlat. Pero hindi. Hanggang ngayon, inaayos tayo ng Diyos. Ay, sabihin natin, Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo. Hanggang ngayon, nandito kami. Dami namin pagkukulang. Amen po ba? The same thing po. Yung approach natin sa ating mga magulang, approach natin sa mga mahal natin sa buhay, huwag natin silang i-condemn. May time para sa kanila, para magbago sila. In fact, kung hindi sila magbabago, wala namang mangyayari sa iyo Pero sa kanila, maraming mawawala. Kung ayaw nilang magpatawad, hayaan mo lang. Tama ba? Kung ayaw nilang pansinin ka, hayaan mo lang. Ang mahalaga dyan, maayos ka. Pinagpe-pray mo sila. Amen po ba? Pero ano yun Kung tayo nasa kalagayan nila, napakabigat no. Hindi ka makakalaya. Amen po ba? Tayo po sa part natin, maging patient tayo sa kanila. Huwag natin silang i-condemn. Amen po ba? Amen. Ang rule natin is that for us to light up the light and be the light for them. Huwag natin papatayin ng ilaw. Maraming kababalaghang mangyayari. Amen po ba? Pag pinatay mo yung ilaw mo, they will not see the way. Anong ibig sabihin? Patuloy nating sabihin ang liwanag na yan. Patuloy nating sabihin sa kanila ang katotohanan. Maging patient tayo sa kanila. Amen. Amen po ba? Hindi dapat pinagtutuunan ng pansin ng mga persecutions na gawa ng ibang tao. Hindi sila ang kaaway natin, kundi ang spirito ng kaaway na walang ibang hangarin kundi ilayo tayo sa presensya ng Panginoon. Wala naman ng ibang plano ang kaaway, kundi ang ilayo tayo sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Yun ang number 1 na target niya. Kasi alam niyo po, pag mas lalo tayong napapalapit sa kaaway, mas lalo tayong napapalapit sa Espiritu ng Diyos, sa Diyos mismo, alam ng kaaway, wala siyang magagawa. Wala siyang magagawa Para siyang napapaso. Kaya nga, anong ginagawa natin sa church? Nile-level up natin yung mga spiritual na buhay natin sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno, pagiging active sa ministry. Once na hindi ka na naging active sa church, once na hindi ka na nagiging active sa prayer, unti-unti kang mamamatay spiritually. Amen po ba? Yan po ang number 1 weapon natin. Panalangin. Huwag mong kainisan yung mga tao. Amen po ba? Ipanalangin natin sila. Are you ready to forgive? Are you ready to forgive? Are you sure? Hallelujah. Sige po, palapakan natin si Lord. And the last one, spiritual gifts and miracles overflow. Are you excited for overflowing blessing? Spiritually. Are you excited? Alam niyo pag hindi ko nakikita, are you excited? Yung mga nasa likod. Hallelujah. Isang palakpak para sa Panginoon. Are you excited? Alam niyo po, pag excited natin, excited tayo, nakikita yan sa palakpak pa lang. Alam niyo po, isa sa mga kailangan nating ipanalangin, matanggal yung spirito ng anong tawag nila sa yung muteness. Itagalog nyo ang muteness. Ang pagiging pipi. May isa pang Tagalog i-rebuke natin yung spirito na yan. Hindi yan sa Diyos. Kasi alam niyo po, ang isang taong puspos ng banal na spirito, hindi mo mapipigilang mag-worship. Hindi mo mapipigilang magtaas ng kamay. Tama ba? Sa pagpupuri pa lang, dapat nakikita na natin yan. Amen po ba? Nakita niyo po yung mga Diyos-Diyosan? Anong itsura nila? Naku, pag ganun tayo, wala ang mangyayari. Ang tatawagin ni Lord yung mga bato. Di ba? Yung mga punos. Di ba? Amen po ba? Kaya ano pong dapat makita sa atin? Tanggalin natin yung spirit of muteness na yan sa ating simbahan. Pag oras ng pagpupuri, ibigay natin yung pinaka-the best natin. Pag oras ng pananalangin, ibuka natin ang ating mga bibig. Amen po ba? Pag oras ng paggawa, ibigay natin yung pinaka-the best natin.
We're not doing it for anyone. Ginagawa natin ito para sa Panginoon. Ginagawa natin ito upang mapapurihan natin ang Kanyang pangalan. Ginagawa natin ito upang ibalik sa Kanya kung ano yung mga magagandang bagay na ginawa niya sa buhay natin. And in fact, alam niyo po, sabi ng isang pastor, yung mga ginagawa natin sa Diyos, hindi naman talaga para sa Kanya eh. Kasi mabubuhay siya kahit gumawa man tayo o hindi, mag-alay tayo o hindi, mabubuhay siya. Pero tayo po, once na hindi tayo gumawa para sa Panginoon, mamamatay tayo. Manghihina tayo. Ramdam nyo ba yan? At kapag naranasan nyo yung feeling na para bang stagnant ka, yun na yung time na dapat lumalapit ka sa Panginoon. Nire-rebuke mo na yung mga espiritu na yan. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpak para sa Panginoon para hindi kayo makatulog. Ano ba yung mga gifts and miracles na yan? Meron po akong linagay dyan. Ang sabi dyan, unity and fellowship. Kapag yung spiritual gifts na yan, dumaloy sa atin, nagkakaroon ng miracles, nagkakaroon po ng unity and fellowship. Anong ibig sabihin nito? Nagkakaroon ng deep unity, nagkakaroon ng generosity, in time, in our resources, di ba? In our talents, mas lalong nagiging prayerful, yung devotion life natin, pinapahalagahan natin. Anong ibig sabihin ng devotion? Hindi ka kikilos, hindi ka gagawa. Pagkagising mo, ang uunahin mo si Lord, magpipray ka, pasasalamatan mo siya. Amen po ba? And you will make time to read the Bible. At alam niyo po ba, nakikita niyo ba yung ginagawa ni Sister Marcel? Hindi ko pinaniwalaan yan. Hindi ko ginawa yan sa mga sinasabi ng mga mentor ko. Nakakalimutan ko yung mga revelations. Very powerful yung ginagawa niya. In the morning, get your ball pen. Kung ano yung revelation ni Lord, isulat mo. Darating yung time, balikan mo yon, ginawa niya, it will edify you. It will encourage you. Kaya ako, Lord, kailan ba ako pwedeng pumunta sa ano? Wala kasi ako kahapon, nandun ako sa basement. Kita ko ng libro na pwede kong ano. Actually, lahat pa naman ginagawa ko na stop lang. Sa dami ng ginagawa na nag-ano naman si pastor ano. Alam niyo po, yung pagpipray natin at may mga binasa tayo mga Bibles, hindi ako naniniwala na walang revelation si Lord doon. You write it. Sulat niyo. Dalating yung time, pag matanda na kayo, namatay na kayo, nandyan yan. Makikita ng mga anak natin, oh, si Daddy, ito yung mga devotions niya. And they will amaze. Naging blessing ka pa sa anak mo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So kapag nagkaroon po ng daloy, dumaloy yung banal na espiritu, makikita natin yung miracles. Saan? Nagkakaroon ng miracles in unity among the believers. Nagiging generous ang church. Wala nang madamot sa oras. Tama po ba? Hindi natin pagdadamutan ng Diyos patungkol sa ating mga oras. Kasi the more na ikaw nagtatanim ng oras, the more ng buhay mo dito sa mundo, ay, naniniwala po ako, tatagal. Si Duty gusto mabuhay hanggang 200 years old. Wala, parang sumpa naman nata yun pag gano'n. Amen po ba? Pero kung malakas tayo, why not? Amen po ba? Pero panahon natin, hindi na realistic yung gano'n. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi doon, deep unity, nagiging generous, nagiging prayerful, at nagde-devotion. At yan po yung mga magiging topic natin next year sa mga trainings natin. Yung cycle ng winning, di ba? Nagkakaroon ng tinatawag na pag-abot, nagkakaroon ng training, no? Nagkakaroon tayo ng kinabibilangang cell group, at doon mas makikilala natin ang Panginoon. At kapag nakilala mo, mag-aapoy ka, magte-training ka, di ba? Para maging leader. At pag naging leader ka, we-win ka. At kapag nag-win ka, ganun rin yung cycle. Sino ba namang hindi lalawak ang simbahan pag ganun? Tama po ba? Wala tayong sasayanging oras. Amen po ba? Amen. Pangalawa, ang sabi dyan, conviction of sin. Nagkakaroon ng conviction of sins once the Holy Spirit comes down before you. The Holy Spirit brings conviction that leads 3,000 people to repent during the time of
of the apostles. At alam niyo po nung naranasan nila ang banal na espiritu, sila po ay humingi ng tawad at right away nagpabaptize. Miracles. Amen po ba? Amen po ba? And ito yung kauna-unahang sermon sa Bible na kung saan makikita natin na because of the work of the Holy Spirit. Sino ba naman si Pablo during that si Peter during that time? Ito yung malapit sa puso ng Panginoong Jesus. Pero ilang beses niyang i-deny. Pero at the end of the day, inamin niya na ganoon siya, in-empower siya ng Panginoon. At makikita po ninyo nung nag-preach siya, 3,000 agad yung nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Diyos, and they were baptized. Amen po ba? At naniniwala po tayo na hanggang ngayon, kayang-kayang gawin ng Diyos yan if we will allow Him to perform into our lives. Amen po ba? Pangatlo, makikita po natin dyan ang mga prophecy. Alam niyo po ba, ang pagpapropesiya ay isang regalo. Yan ay gift ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pagtanggap natin sa banal na espiritu. Nagkakaroon po tayo ng boldness in preaching the gospel. Amen po ba? Amen. So ito yung time na kung saan i-deliver ni Pablo. Naging bold siya. Ibig sabihin, i-preach niya yung katotohanan and he were able to experience the miracles of God. Alam mo po ba kapag nakita ninyo na may naliligtas, miracles yun. Miracle yun. Amen po ba? And the last one, gusto ko pong sabihin sa inyo, yung speaking in tongues. Some of us here, nag-speaking in tongues. Alam niyo po, meron akong gift neto, hindi ko lang pinractice. Nung pumunta ako ng prayer mountain, na-ignite. Ang sarap. Pero pag wala kang gift neto, huwag kang mag-speaking in tongues. Pinagpe-prayan. At pag meron ka neto, it will edify yourself. It will edify the church. Pero pag wala, mag-pray ka. Huwag kang magbatangs kung pag wala kang gift. Amen po ba? Nalala ko nung nasa Bulacan ako, na-receive ko itong gift na to. Hindi ko na-practice. Kulang sa prayer. Pero nung nasa prayer mountain kami, grabe talaga yung ginawa ng Panginoon. Antindi. Na-ignite. And ngayon, ito po yung ipinapasa ko sa church. Ito yung ikinukulture ko sa inyo ngayon. Because kung ano yung na-experience ko, gusto ko, ganun din yung maranasan ng church. Yung passion to serve, yung passion to go out, yung passion to pray, to fast. Kapag lahat tayo may ganong spirito, grabe ang mangyayari sa church. Mag-aapoy. Amen po ba? Amen. Parang hindi naman ata sa mukha ninyo. Hallelujah. They were filled with the Spirit and began to speak in other tongues. At makikita natin yan in Acts chapter 2, verse 4. In chapter 2, makikita natin yung how the Spirit works. Diba? The Spirit filled them. At sila po ay nag-speak in tongues. Basahin natin in Acts chapter 2, verse 1 to 4. When the day of the Pentecost came, they were all together in one place. Diba? Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues, diba? Seems to be tongues on fire. Grabe, ano po? Nung bumaba ang banal na espiritu, marami ang nag-tongues at parang nakikita nila may mga apoy. May makikita na kayo doon, pag nagpipray ang isang tao, parang bang nakikita mo may umaapoy. Diba? Ang sabi doon, they separated and came to rest on each of them. In verse 4, sabi din, all of them were filled with the Holy Spirit. At ito yung manifestation. Sabi doon, and they began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So yung pagtatangs na, aside from gift mo na yan, no, kapag kumilos ang banal na Espiritu sa'yo, hindi pwedeng hindi mo yan ilabas sa pamamagitan ng pagsasalita ng tongues. And it will edify you in the church. Amen po ba? Ngayon, mag-pray na kayo. Lord, I want this gift to be given to me. Hindi kasi nangyayari yan sa isang araw lang. Dahil ganun yung preaching ni pastor, ganun yung series, magkakaroon ka niya. Hindi. Kailangan may purity.
Kailangan everyday inaalaw natin yung Holy Spirit to consume us. Tama po ba? Kailangan everyday nagpe-pray tayo. Yiniyuyug-yug natin ang pintuan ng langit. Lord! Kaya di ba pag may nag-pray mga Koreans, Lord! At yan po yung culture natin. Na kapag nag-pray tayo, may power, may authority. Amen po ba? Are you excited mga kapatid? Are you excited? Sabi dyan, speaking in tongues is supernatural sign ng ano? Of the Spirit's infilling and a powerful prayer language that strengthens. Unang-una yung sarili mo, pangalawa, yung mga believers. Kaya di ba pag nag-speaking ka, tabihan mo yung nag-speaking, tas parang kinikilabutan. Ganun ang pakiramdam ko sa mga pastor na kasama ko nung nasa prayer mountain ako. Kasi ang tagal kong hindi na-reignite. Sabi ko, parang, ito yung pakiramdam ko nung nasa Bulacan ako, nag-aaral ako doon sa Bible school. Doon ko naranasan ang sabi ng Panginoon, balik mo yun. Naranasan nyo na yun pag nagtatangs, di ba? Parang kinikilabutan ka. Amen po ba? Kung very sensitive tayo sa kilos ng banal na espiritu. Ipag-pray po natin. But I do believe that speaking in tongues, to those who have that gifts, every day, no? Dumating yung time na nagpe-pray tayo, speak it out. Because it will edify yourself and it will edify the church. Amen po ba? 1 Corinthians chapter 14 verse 4. Anyone who speaks in tongues, basahin po natin, ready, go. Anyone who speaks in tongues edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. Sana nga magkaroon ng may mag-prophecy dito. In the Bible, at the time of the apostles, pag may nagtangs, mayroon kasing nag-i-interpret. Kailangan may nag-i-interpret. And that's the another side na dapat po pag may nagtangs, may nag-i-interpret. Di ba? Ipag-pray natin na may mag-interpret, may mag-prophesy. Amen po ba? Pero naniniwala tayo na ang tongues, once na nasa sayo, is a gift. No, it can be a prayer na ikaw lang, no? At ang Diyos ang hindi kasi naiintindihan ng kaaway yan. Ikaw nga hindi mo minsan naiintindihan eh. So sino ang nakikipag-usap? Yung spirito mo. Your spirit, yung spirito mo nakikipag-usap sa Diyos. At kapag yung inalaw mo yung spirit mo makipag-usap sa Panginoon, napapalakas ka. Napapalakas ang ating mga kapatiran sa church. Amen po ba? Mark chapter 16, verse 17. Ang sabi doon, ready, go. And these signs will be accompany those who believe. So dapat may paniniwala ka. Naniniwala ka. Ang sabi doon, in my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. Hallelujah. Ramdam niyo po ba? Hindi ko kayo pipiliting na maniwala because it takes time. Pero ito po yung ikukulture natin sa church. Prayer, fasting, so that you will experience the baptism of the Holy Spirit in your life. Kilos po ito ng banal na Espiritu. Amen po ba? Hindi ito kilos ni pastor. The gift is not reserved for a few. Naniniwala po ako na ito ay isang bagay na kung saan available lang to those who believe, to those who earnestly seek and hunger for more of God. Kapag sabik tayo, uhaw tayo sa Panginoon, naniniwala po ako, the Lord will going to fill us. Are you excited with that? Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. And the last one that I would like to say, God desires His church, the CFICC church, ikaw mismo, ako mismo, to be Spirit-filled. Why? To be bold for the mission of God. And for us to become victorious. No, maging victorious po tayo over the enemy. Kasi ang dami po natin mga kaaway, mga spiritual forces na nasa paligid natin. And for us to empowered with gifts. With gifts. Are we excited with that gifts? Are you excited? Are you excited?
naniniwala ako. Joel's prophecy. Ito pong libro ng Joel na prophesy many years ago. This is still alive today. Buhay ito. God is pouring out His Spirit in our flesh, in our spirit. Naniniwala po ako. Ngayon pa lang nakikita ko na the Lord is moving in our midst. Amen po ba? The question is this. Winston, the question is this. Are you hungry? Are you hungry in spirit? Uhaw ba tayo? O hinahayaan lang natin na lumipas ang Sunday na wala tayong pananabik na maranasan ng banal na Espiritu? Why don't we, stand up and let's allow the Holy Spirit to move in our life. Aaron, stand up lang kahit ikaw. On your feet. Sige po, lahat tayo. Wala mo nang tutugtog. No. Lapit tayo sa Panginoon. This is the question. Am I hungry? Meron bang kauhawan talaga sa aking puso? Hindi alam ko gusto. Sa atin makakapag-disciple. Tayo po kaya naniniwala tayo na makakapagdala tayo ng kaluluwa kahit isa lang. Hindi matapos ang taon na to. Other church, they believe. Ilagay nila yung pumunta sila dito, nakita nila, naranasan nila. May gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. But the question is, are you ready to be filled? Because without the work of the Holy Spirit in our life, walang maniniwala sa atin eh. Kung mabubuhay lang tayo sa normal at hindi tayo maniniwala sa mga miracles ni Lord, walang mangyayari. Magiging organization lang po tayo. At hindi magiging mission mind, hindi magiging mission church. Are you ready to be filled? Are you ready to be filled, church? Are you ready to be filled? Yes! Yes, Lord! Sige po, manalangin tayo. Buksan natin ang ating mga bibig. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Sige po, buksan natin ang ating mga bibig. Kausapin natin ang Panginoon. Let us allow the Holy Spirit. I know the Holy Spirit is within us. Hayaan natin siyang kumilos. Hayaan natin hibuhos ng banal na Espiritu ang kanyang pagkilos sa ating mga buhay. Oh, hallelujah. Rabababa shikerela handa. Yes, you, Yeshua, rabakataraka. Yes, you, Yeshua, rabakashiketerela bakanda. Yes, you, rabakatara shikerere. Yes, you, rabakatara shirera bakanda. Lord Jesus, Holy Spirit. Lord Jesus, Lord Jesus, salamat po Panginoon. Let's open our mouth, let's worship the Lord. Kausapin natin ang Panginoon, buksan natin ang ating mga bibig. Lord Jesus, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah, robobobo shikerelele. Oh, rabababa shikerelele sinda. Hallelujah, hallelujah, Lord. Basagin mo Panginoon ang aming mga puso kung may nakikita kang Panginoon ng mga espiritu, Lord, na hindi sa iyo, Lord. Sunugin mo Panginoon. Sunugin mo, O Diyos. Sunugin mo yung mga pride na yan. Lord, sunugin mo, Panginoon. Lord, yung mga negativities, mga negative mind, Panginoon. Lord, sunugin mo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na makalapit. Hayaan mo, Panginoon, na i-fill kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, na sa ganun, Lord, magawa namin ang kalooban niyo, Panginoon, sa aming mga buhay. This church, so God, this church is yours, Panginoon. Lord, ikaw ang may gawa. Ikaw, Panginoon, nagpahinin ng church na to. And you will use this church, Panginoon. You will empower this church, oh God.
Hallelujah, Rabababa Shikerele. Hallelujah, Rabashike Handa. Lord Jesus, you will empower this church, oh God. Tatanggalin mo, Panginoon, mga uncleanliness. Tatanggalin mo ang mga kasalanan, Panginoon. Tatanggalin mo, Panginoon, mga espiritu na kung saan, Lord, nagpapabagal, Panginoon, sa paglago, Panginoon, spiritually ng mga kapatiran na nandito ngayon, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat kaluluwa, ang bawat nandito ngayon ay makaranas, Panginoon, ng miracles in their spiritual life, oh God, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, rabababa shikerelahanda. Oh, rabababa shikerelahanda. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Yakapin mo ang bawat isa. Maranasan nila, Panginoon, ang pagkilos ng banal na Espiritu. Lord, kung gumalaw, kumilos kami, Panginoon, ayon sa galaw, Panginoon, ng banal na Espiritu sa amin pong mga buhay, O Diyos. Lord, nag-miracle ka. Lord, hallelujah. Yakapin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Yes, Jesus. Salamat po, Panginoon. I know, Lord, may nakahanda ka, Panginoon, para sa isa't isa. May nakahanda kang miracles. At dalangin ko po, Panginoon, Lord, anumang mga kabigatan upang hindi mapangyari, Panginoon, ang iyong mga plano, rebuke it. In Jesus' name. Fill our hearts, Lord, with joy. With joy, Lord, ang bawat paglilingkod, Panginoon, hindi masasayang. Ang bawat paggawa, Panginoon, hindi masasayang. Hayaan niyo, Panginoon, maging mabagong samyo ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for filling us with fresh anointing, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Anoint each and every one, Panginoon. The way we speak, Lord, magkaroon ng authority over the works of the enemy. The way we share the gospel, the way we share your love, Panginoon, magkaroon po, Panginoon, ng kapangyarihan that people will listen, oh God, and come to you. Hallelujah, Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na bawat testimony, Panginoon, na ginagawa mo po sa buhay namin, yung mga magagandang bagay, Lord, makapagbigay ng gloria sa pangalan mo. In our family, Panginoon, Lord, salamat. Marami mga pamilya dito ang inayos mo, O Diyos. Marami mga pamilya dito, Panginoon, ang pinagpala mo. From scratch, oh God, from nothing. Ngayon, kita namin, Panginoon, kung gaano kakabuti, Lord. Lord, gamitin mo ang mga mabuting bagay na ito upang makita ng mga tao sa family namin, sa mga tao na sa paligid namin, that you are alive. You are alive, oh God. Bukas ka, Panginoon. Bukas mo, Panginoon, ang iyong pintuan para sa mga taong ito, Diyos. At gamitin mo, Lord, ang aming pong mga buhay. Our life, oh God, as a living testimony. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Ora bababa shikere lahat na stikara bababa shikere. Hallelujah, Jesus. Oro loboko sorahan na Jesus. Ora bataka sarahan na Lord Jesus, Jesus. Holy Spirit, move. Move in our life. Move. Hallelujah. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Jesus, Lord. Jesus, pwede ba natin isigaw? Lord, Jesus. Lord, Panginoon, dinggin mo, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa. Lord Jesus, oh God, salamat po, Panginoon. Pinapanalangin po namin, Panginoon. Gamitin niyo po kami, makapagdala kami, Panginoon, ng kaluluwa, O Diyos. Hindi matapos ang taon na ito, Lord. We pray na makapagdala kami, makapagbahagi kami ng word mo, ng salita mo, Panginoon. Madala namin sila dito sa church, oh God. Lord Jesus, hayaan mo, Panginoon, na maging blessing kami sa kanila. Makilala kanila aming dakilang Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Unite this church. Selyuhan mo, Panginoon, kung ano yung ginawa mo ngayon. Kung ano yung ginawa mo ngayon sa buhay, sa puso ng bawat isa. Selyuhan mo ito, Panginoon. Hindi manakaw, hindi masira, Panginoon, ng kaaway. Selyuhan mo, O Diyos.
Yung mga nag-aapoy, Panginoon, dagdagan nyo pa. Yung anointing, Panginoon, ng aming pong mga evangelists, Lord, ng aming pong mga missionaries, Lord, dagdagan nyo pa. Dagdagan nyo pa, Panginoon. Ang bawat ministry head na nandito ngayon, Panginoon, in their serving, Lord, hindi lang sila, Panginoon, mag-apoy, kundi maglagablab po sila sa kanilang paglilingkod. Ang bawat mga ministry head, ang bawat mga ministry, Panginoon, na ikaw ang nag-create, Lord, gamitin nyo po ito, Panginoon. Gamitin nyo for your glory. At hayaan nyo, Panginoon, na wala pong mangyaring hindi hindi po magtagumpay ang kaaway, Panginoon, sa mga panahon ng panggugulo sa kanilang mga buhay. Magtagumpay ka, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang magtagumpay sa aming mga buhay. Consume us, O God. Every family, Panginoon, you're going to unite them. Mas magiging matatag, Panginoon, from now on, selyuhan mo. Mas magiging matatag, Panginoon, ang bawat pamilya mag-asawa, O Diyos. Hindi kami titingin, Panginoon, sa anumang mga negatives na nangyayari sa aming paligid. Panginoon, hindi kami nakikita o hindi namin titignan, Panginoon, ang mga kawalan, Lord, ang mga pagkukulang ng bawat isa. Lord, ang titignan namin ay yung grasya mo, Panginoon, every day. Your grace, O God, is enough every day. Hallelujah, Jesus. Your grace is enough. At hayaan niyo, Panginoon, na makapaglingkod kami sa kabila, Panginoon, ng aming pong mga pagkukulang. Lord, salamat. At tuloy na iparanas mo sa amin ang iyong pong biyaya. Sunugin niyo, Panginoon, ang aming mga pride. At hayaan, Panginoon, ang kapayapaan mo sa kabila, Panginoon, ng mga persecutions ang siyang manaig sa aming pong mga buhay. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. We love you. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Sigaw natin, we love you, Holy Spirit. 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 Consume us, O God. Huwag niyo pong pababayaan, Panginoon, na manghihina po kami. Lord, dagdagan niyo araw-araw ang aming pong mga anointing. Dagdagan niyo ang araw-araw, Panginoon, ang aming pong mga apoy. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Lord Jesus, salamat po aming dakilang Diyos. Hallelujah.